Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Wednesday, happy midweek po sa lahat. Ako po muli ang inyong lingkod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, na sa umagang ito ay nag-aanyaya sa inyo na tayo po ay magsama-sama ang unahin natin ng ating pong mahal na Panginoon Diyos, gaya nga ng wika ng Biblia. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Atin po simulan ang ating pong araw na tayo po ay umaawit papuri sa Diyos at tayo po ay mananalangin at mag-aaral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Opo, sapagkat ikaw at ako ay inuna ng Panginoon sa kanyang pong buhay, ginawa tayong prioridad, ginawa tayong pinaka-importanting bagay, ay nawa ay ganyan din ang ating pong isukli sa kanya. Kaya nga wika ng banal na kasulatan, tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. At ating pong binabati ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamagitan po ng Google Meet. At yung mga hindi ko nabati kanina, magandang morning po, happy midweek. At Alita, gayon din ay kila Brother Dong at sa iyo pong mga pamilya. Good morning po sa lahat. Yung mga nasa Google Meet, ganoon din po sa ating FB Live. Mag-ready na po tayo at tayo sama-sama sa ating morning devotional. God bless us all po. Good morning po sa lahat. Maraming salamat sa inyong pong pagtugon at ating pong binabati rin yung pong mga nanonood sa ating pong YouTube channel, God's Messages of Love Ministry. At para inyo po itong madaling mapuntahan, minsan pa, paalala po, ang inyo pong itatype, yung pong ating pong mga uploaded videos. Po? Yung pong mga title niya. Kunyari, ang ilalagay nyo po doon ay morning devotional, tapos ay paghahanda, yan ganyan. O kaya morning devotional, mahal ka ni Jesus, yun na lang po para sure tayo, para sigurado. Tapos ay yun po ang unang uploaded video natin. Tapos ay pakipindot lamang po yung pong icon nung atin pong God's Messages of Love. Makakapasok po kayo sa channel at nandun po ang mga videos. Marami lang po tayo na-upload doon. At pag-iwan lamang po ng like at maaari po ba kayong requestan, makisubscribe na rin po. At pakipindot din ang ating pong notification bell upang kayo po ay updated sa lahat ng mga videos natin i-upload. Halos araw-araw naman po tayo po ay nakakapag-upload. At salamat po at sama-sama nating palaguin po yung channel. At na hindi lamang po ang FB Live na mga viewers ang ating pong maabot, kundi yung mga nasa YouTube din at ang mga ina-upload po kasi natin doon, mga compressed na po yon videos, mga pinaikli para sa mga taong nagmamadali. Opo, at nawa ay maging blessing sa inyo ang inyong mga panonood at God bless po sa inyong lahat. At ating binabati rin po ang mga nasa live streaming na natin. Andyan si Sister Melda na bumabati sa atin. At ang sabi niya ay, showers of blessing to all. Happy God first morning everyone. Every gising is a blessing. Happy midweek to all FB Live and Google Meet and God's Messages of Love. Thank you for all the blessings. At ganyan po si kapatid nating Domingo Santiago Ligaya. Shout out po, regards po sa atin po mga kapatid dyan sa Baler Aurora. Po. At salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay. May God bless you po mga kapatid. At sa inyo pong ministry, nag-upload din po sila mga kapatid ng mga pag-awit. Po. At mga awit papuri sa Diyos at mga pagsamba. Kung nais nyo
Pakitingnan nyo po. Ito pong si kapatid nating Domingo Santiago Ligaya. Okay, so atin din pong binabati ang atin pong mga nailista no, na hindi natin nabati. Sila Sera Uldi Castro, Sister Janet Maribellosa Enampas from Davao del Sur, at atin po patunay dalangin ang kalapong mga Bible students doon po sa kanilang lugar. At Sister Biolis Baragera, ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya, yun, nabanggit ko na kanina. Nick Bellegas, aking kasama sa hanap buhay. Mark Perly Garcia, si Manang Mel D'Agostilo, Brother Edelberto Corsanes, Sister Emsley Tibayan, si Brother Jerome Timas, si Tito Boy at si Chakra Singh, si Brother Jerome Bitog, Sister Jeline Espiritu, Sister Gemaline Haylar, A. Rosales Farm, RC Vlogs, at gayon din si Yumi Kila. At ating binabati rin po ang ating pong kinabibilangang distrito, ang South Bataan District, sa panguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa. At gayon din natin binabati rin po yung ating po naman kinabibilangang Area 3, ang Bataan, Olongapo, Zambales, sa mga churches. Panguna natin pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At binabati rin po natin yung atin po mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at Kiabaut Galaxy Santos Clan ni Sister Melda. At gayon din ang mga ating mga kahanap buhay, mga katubig. Tayo po ay gumising na at halina po kayo. Tayo po muna ay manandaling mag-morning devotional. Ilaan ang ilang sandali upang ating katagpuin ang Diyos na lumikha sa atin. Tayo ay Kanya at ang ating pong mga gawa ay para sa Kanya. At ating pong binabati rin at pinasasalamatan ang ating pong mga sponsors and followers. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumayin niyo po at patuloy na masumpungan nyo na ang kanyang biyaya at habag, kaawaan ay lagi pong sumasagana sa inyo po. At gayon din natin pong binabati rin at pinasasalamatan ang atin pong mga sharers. Ano po sila Ate Sarah Lim, Sister Jennifer Casimo, Sister Pereyes, Sister Nora Arena, Sister Mary May Doliosa Espiritu, Tita Lolet, Ate Senis Talita, Ate Juby Mikit-Pikit, Sister Maylin Basea, Sister Imelda Diego, at gayon din po ay Sister Rebecca Pilayo. Thank you so much po sa inyo. Okay, so atin pong binabati rin si Ate Peli Solilapsi. Ang sabi niya ay, good morning, happy devotional everyone. God bless us all. At si Nanay Eva at Tatay Mando Caños, good morning po and happy midweek po sa lahat. At gayon din si Ate Mary. Ang sabi niya, God first morning po sa lahat. God bless the family and also our devotional. Thanks sa mga prayers. Ayan, God bless you po, Ate Mary. At God bless the family talaga. Sapagkat God loves the family. Tayo rin po, mga minamahal ko, ay ating pong patuloy na pagpakitaan ng pagmamahal ang ating pong buong pamilya. Ating purihin, pasalamatan at sambahin ang Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, mga bukal ng tubig. Siyang ating manlalang manunubos, tagapagligtas. Ating pong ibigay ang karampatan niyang papurit pagsamba, respeto at paggalang, pag-ibig at gawaing paglilingkod, sapagkat tunay nga na ito'y natatanging kanyang karapatan. Every gising is a blessing. Kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi. Kaya sabi nga ng Banal na Sultan, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sapagkat tunay nga na tayo po ay nakatanggap ng regalong buhay at meron pa tayong isa pang pagkakataon. Mamanaman ko na pinagkaloob sa atin, yung hindi natin nagawa kahapon, maaari natin gawin ngayon. Kung tayo po ay hindi nakapagpatawad, ngayon natin gawin. Kung tayo po ay hindi nakahingi ng tawad, meron pong pagkakataon, mamaya lang, siguro ay atin na pong gawin yan. At tunay nga na ito pong maikling buhay na ito ay gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos. Diyos ang nagbigay at sa Kanya rin natin po ibibigay ang ating pong gawaing paglilingkod. Yan, magandang morning sa ating pong mga nasa Google Meet na hindi ko nabati kanina. Magandang morning, Tita Lolet, at sa inyong pong buong family. Good morning. Good morning po. God bless po sa ating lahat.
Yan, maraming salamat sa inyo pong pagtugon at gayon din ay binabati rin natin si Nanay Juanita Rabos Kabakungan. Good morning po, happy midweek po sa lahat, God bless us all. At si Ate Elsie Dumenden Plaza, good morning, happy midweek po sa ating lahat. At si Ate Rita Hornal, sabi nga good morning, happy midweek po sa lahat, God is so powerful of all. Yan, at Sister Gemaline Haylar, ang sabi nga good morning everyone, happy midweek po sa lahat. At si Sister Marlene Kibael Malimban Ligaspi, happy midweek. Ang sabi niya po ay God bless us all. At si Sister Wilna Rolle ay happy midweek mga kapatid. At si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe ay bumabati, ang sabi good morning po sa lahat, God bless us all. Ayan. Thank you so much po. At patuloy kayong may kasipagan, kasigasigan na nananatili araw at gabi na riyan kayo. At buong katsiyagaan na tayo po'y nagsama-sama na magpahayag na kabutihan ng ating pong mahal na Diyos. Till Jesus comes, sa aking pong dalangin na tayo po ay hanggat available, hanggat po pwede pa, hanggat malaya tayong nakapagpapahayag, ay gawin po natin ang ating pong bahagi. No? Sabi nga ng aking nabasa sa FB Live, hindi po obligado sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, hindi po obligado na inyo po kaming paniwalaan sa lahat ng aming pabalitang sinasabi sa inyo. Pero kami po ay obligado na sundin ang utos ng aming pong Panginoon na dalhin sa inyo ang pabalita, ang kanyang malakalapitan ng pagbabalik, ang kanyang mga katotohanan, ang kanyang pong batas kalusugan. Yan po ay aming pong obligadong sabihin po sa inyo. Okay, so ating binabati rin si Nanay Elsa 5. Good morning po. Okay, so ang oras po natin, time check, 5:51 in the morning. Kaya nga po, ano pang hinihintay? Huwag na pong mag-atubili. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at hali na po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Isama ang buong family sapagkat God loves the family. Tayo rin po ay ating pong ibigin ng ating pong mga pamilya. Sabi nga ng mga Pilipino, family is life. Kaya nga, ang buong family ay magtipon sa altar ng Panginoon, magkakasama, nagkakaisa, at sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Emmanuel, sama-samang ating sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Akin po kayo inaanyayahan na manandali po ay tayo po ay mananalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming banal, handa na po kami sa inyo pong pagtuturo. Nais namin muli na ang inyo pong presensya ay mahayag sa aming pong kalagitnaan. Ang banal niyong Espiritu nawa ang inyong isusugo, na ang bawat isa ay maramdaman ang kanya pong presensya, ang kanyang pangungusap sa amin ng malapitan. Ang kanyang mga aral at pangaral, O Diyos, ay maging malinaw sa amin. Ihanda ang aming pong tenga sa pagkikinig, ang aming pong puso't isipan sa pagtanggap ng iyong mga katotohanan at pagkakabuhay nito, at mga bago kami tungo sa wagas larawan ng aming pong Panginoon Jesus, sapagkat ang salita ninyo siyang katotohanan ang siyang bumabago ng aming pong mga buhay na ito. At nawa maging blessing sa amin ang aming pong pagdalo, hindi lang sa amin, O Diyos, nawa ay makashare din namin sa iba ito upang sila man ay tumanggap po ng maaga at kumpletong blessing. At ang inyong mga anghel nawa ang italaga upang kami po ay ingatan at bantayan na wag po kami mapasok ng tukso bagkos makayari, at aming masasabi na kayo'y aming nakatagpo na pakinggan ang tinig ninyo at kami po ay na-bless na mainam. Patawarin naman kami sa aming mga magkakasal dakilang Diyos, alang-alang po sa matamis sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen and Amen. Excuse me po. Okay, hayaan nyo po na akin pong isi-share sa inyo ang ating pong babasahin. Kahapon, hindi po tayo nagkaroon ng morning devotional, ano? Kaya para kayo ay bigyan po ng idea dito sa ating pong pag-uusapan, nais ko pong bigyan kayo ng insight dun po sa pag-aaral kahapon. Ang pamagat po nun ay The Passover o ang Paskwa, po. Ito po yung panahon na kung saan yung bago mamatay o patayin yung pong mga panganay ng mga taga-Egypt, po. Yan po ay tao man yan sa mga may mga kapamahalaan o sa mga alipin
o sa mga hayop na nasa Egypt po, mga minamahal ko, ay ito po ay mga mamatay. Ito po yung bago palayain ang Israel. Sa kanilang 430 years na pagkaalipin, ay inorderan ng ating pong mahal na Diyos na gawin ito. Ito pong Passover na ito na ating pong pinag-uusapan. Binigyan ng espesyal na direksyon ang mga Israelita para ano ang gagawin. Sa gabi na yon, iyan po ang kinakatawan na huling hapunan nila sa Egypt. Bago sila umalis, ay kinakailangan po na meron silang yung dugo nung pong korderong pinatay ay ipapahid doon po sa kanilang hamba ng kanilang mga pintuan upang maging tanda na sila po ilalagpasan nito pong pumapatay na anghel. At pagkatapos sila po kakain ng tinapay na walang libadura, at gayon din naman ay yun pong kakain din po sila ng isang yun pong laman ng karne nung kanilang pinatay, mga kapatid ko, may kasamang mga herbs, bitter herbs. Yun po ay kanila pong kakainin din dun po sa kanilang hapunan na yon, na kung saan iyan po ay mayroong kanya-kanyang simbolismo, na kung saan yun po ay yung leaven bread ay may kinakatawan po yung paghiwalay sa mga bagay na hindi katotohanan, na ang kanilang puso't kaisipan ay magiging nakatuon lamang sa ating pong Panginoon Diyos. Yun pong paghiwalay sa kasalanan. Yan. Yung bitter herbs, yan naman po ay kinakatawan na kanilang mapait na karanasan bilang alipin. Alalahanin po nila yon. At gayon din po yung dugo ng ating pong Panginoon Jesus na kinakailangan, yung pong laman na dapat kainin ay kinakatawan na hindi lamang po tayo naniniwala kay Kristo, kundi kita pa pumuhay natin ng ating pong Panginoon Jesus, nakikita sa ating mga gawa. So yan po ang dapat nilang gawin. At sino mang matagpuan na nasa bahay ng mga Egyptian sa panahong iyon ay kasama pong mamamatay. Kailangan sila po ay ihiwalay nilang kanilang sarili, nandun sila sa kanilang mga tahanan. Kaya ngayong umaga, ang atin pong pag-aaralan, si Kristo ang kordero ng Paskwa. Yan. At ngayon po ay Hulyo at 30 na po, bukas katapusan ng buwan, at maglilipat buwan na naman tayo, parang kailan lang po, kapapasok lang ng July, ngayon ay matatapos na po. Sabi po ng Exodus chapter 12 verse 24 ay ganito: at iyong tutuparin ang mga bagay na ito bilang isang tuntunin para sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Ito po ay ordinansang iniwan. At matatandaan natin, doon po sa huling hapunan ng ating pong Panginoon Jesus, ay ito po yon, yung Paskwa na kanilang pinagdiriwang. At ang wika ay ituturo po from generation to generation, ito po ay gagawin. At kailangan po na ituro sa bawat mga lumilipas na henerasyon. Okay, ito po ang sabi ng ating pong babasahin. Napakaraming mga Ehipsyo ang naakay na kilalanin sa pamagitan ng mga pagpapakita ng mga tanda at kababalaghan na ipinakita sa Ehipto, na ang mga Diyos na kanilang sinasamba ay walang kaalaman at walang kapangyarihan na magligtas o manira, at na ang Diyos ng mga Hebreo ang tanging tunay na Diyos. Yan po, mga minamahal ko, hindi lahat ay nangapahamak. Hindi lahat ay nangagmatigas ang puso, kundi merong mga kumilala sa Diyos. Meron po na tumanggap sa Diyos ng mga Hebreo, na kung siya ang tunay na Diyos at ang kanilang mga Diyos ay hindi. At kanila pong ipinasya, mga minamahal ko, sa ating pong pagbabasa nito, na sila po ay sumama doon po sa mga Israelita. Ano po ang sabi dito sa ating pong babasahin? Kaya sabi ay ganito: nakiusap sila na payagang pumunta sa mga bahay ng mga Israelita kasama ang kanilang mga pamilya sa nakatatakot na gabing iyon, kung kailan dapat patayin ng anghel ng Diyos ang mga panganay ng mga Ehipsyo. Tinanggap ng mga Hebreo ang mananampalataya ng mga Ehipsyo sa kanilang mga tahanan, at ang huli ay nangako sa kanilang sarili, mula ngayon
na piliin ang Diyos ng Israel bilang kanilang Diyos at lisanin ang Ehipto at sumama sa mga Israelita upang sambahin ang Panginoon. Nakakakilabot mga kapatid ko, no? Ito pong bayan ng Diyos na ito, tayo po sa modernong kapanahunan ang mga Kristiyano, tayo po ay marapat na makita sa atin ang ganito po na karanasan, na yung mga hindi nananampalataya ay atin pong mandala sa panampalataya sa pamagitan ng ating pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Mga milagrong naganap sa buhay po natin. Sabi nga, yung atin pong mga pag-anyaya ay hindi dahil sa mga advertisement kaya sila sumasama, kundi dahilan sila po ay nabighani. Anong nangyari sa taong ito? Dati ay manunugal, dati ay manginginom, dati ay mga may bisyo, dati ay masama ang pag-uugali at ngayon ay nangabago. Alam nyo mga kapatid ko, iyan ang pinakamalaking milagrong ating nagawa sa atin po ng ating pumahal Diyos, yung binagong buhay po natin. At nakita natin sa kapamagitan po nito, sa kapanahunan po ni Moises, ay nakita natin na marami ang sumama sa Israelita, lalo na nung gabi po na yon, na sila po ay nagsasama-sama doon sa Last Supper nila sa Egypt. Ang Paskwa ay itinuro pabalik sa pagliligtas ng mga anak ni Israel at karaniwan din na tumuturo kay Kristo. Ang kordero ng Diyos na pinatay para sa pagtubos ng nahulog na sangkatauhan. Opo, kinakatawanan po ng ating pong Panginoon Sus yung korderong pinatay, na yung dugo ay ipinahid doon po sa kanilang mga pintuan. Siya rin yung kordero na kung saan yung laman ay kinain ng mga Israelita. Opo, sabi nga ng Juan 5:39, sinasaliksik nyo mga kasulatan sa pag-iisip nyo sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang alin daw po nagpapatotoo tungkol sa akin. From Genesis up to Revelation, ay lahat po yan ay tumuturo sa ating pong Panginoon Kristo. At gaya nga po ng ating pong pinag-aaralan ngayon, siya po ang kinakatawan nung pong mga gawaing paglilingkod na yon na ginawa po bago sila makalabas ng Egypt. Siya ang pinatay na kordero ng Diyos. Kaya nga, mapansin nyo sa Juan 1:29, kung di ako nagkakamali, na makita po ni Juan Tagabautismo ang kanya pong pinsan na si Jesus Christ, ay kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sapagkat siya po ang itinuturo nito po, sa ating pong pag-aaral nito. Ang dugo na iwinisik sa mga poste ng pinto ay naglalarawan ng nagbabayad salang dugo ni Kristo, at gayon din ang patuloy na pag-asa ng mga makasalanan sa mga merito ng dugong iyon, para sa kaligtasan mula sa kapangyarihan ng Satanas at para sa huling pagtubos. Opo, mga minamahal ko, kaibigan, kapatid ko kay Kristo, kung ating iniisip na napakabigat na ng ating mga pagkakasala at pagkakamali, na parang tila baga itong humahadlang upang tayo lumapit sa Panginoon, sinasabi natin na, Panginoon, ako ilalapit kapag ayos ko na ang aking buhay. Sa ating pong kalagayang lugmo, nagkasala, at parang tila baga kahiya-hiya, ay tayo po'y lumapit sa ating pong pangalan ng Panginoon Hesus. Huwag tayo mag-atubili, sapagkat siya ay namatay alang-alang sa atin. Siya ang babago sa atin, mga minamahal ko. Lumapit tayo kung ano tayo, at siya ang bahala na bumago sa atin. Ang kanyang dugo ay ating panampalatayanan, atin pong paniwalaan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang nagbabayad sala, mga minamahal ko, na ministeryo, na kanyang pagkamatay sa krus, ang kanyang dugong nabuhos. Ito po'y kumakatawan ng ating pong pinag-aaralan ngayon. Kaya nga, huwag tayong magdalawang isip, huwag tayong mag-atubili, kundi bagkos ngayon natin narinig, ngayon natin dinggin. Okay, so ano pa ang sabi dito? Atin pong lang po yung atin pong page, ang sabi niyan, kumain si Kristo ng hapunan ng Paskwa kasama ang kanyang mga disipulo bago siya ipako sa cross. Yan po yung nabanggit ko sa inyo kanina. Yung Last Supper, yan po ang kanilang pong pinagsalusaluhan. Yan pong Paskwa na ito. Ito pong Passover na ito.
Kaya makita nyo from Old Testament patungo ng New Testament, kala po itong ipinagdiriwang bilang pag-alaala ng pagkaligtas, no po, yung kalang pagkaalaya sa pagkaalipin doon sa Egypt. Ganun din po sa kapanahunan ng ating pong Panginoon Jesus. Ano po sabi dito? No? Sabi niya ay, at noong gabi ring iyon ay pinasimulan ang ordinansa ng hapunan ng Panginoon na pinagdiriwang bilang paggunita sa kanyang kamatayan. Kaya nga po, mga minamahal ko, meron po tayong yung tinatawag na communion service. Kaya mga kapatid, sa atin pong mga nakikinig ngayon, sa mga Adventist man po o hindi, ay napakahalaga po yung atin pong pakikisangkot sa atin pong communion service. Ito po ay paggunita, pag-ala-ala, pagbibigay pansin, pagbibigay pagpapahalaga, ang iyong pagpapahayag na iyong paniniwala, na iyong pananampalataya dito sa ministeryong ginawa ng ating pong Panginoon Jesus, ang kanyang dakilang sakripisyo. Ano po ang sabi dito? Tignan niyo po. Okay? Sabi niya ay, pinasimulan ang ordinansa ng hapunan ng Panginoon na pinagdiriwang bilang paggunita sa kanyang kamatayan. Matapos pakibahagi sa Paskwa, kasama ang kanyang mga disipulo, si Kristo ay bumangon mula sa at sinabi sa kanila, nang may pagnanais ay ninanais kong kainin ang Paskong ito na kasama ninyo. Pagkatapos ay ginawa niya ang nakahiyang tungkulin ng paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Napakahalaga po, mga minamahal ko, bilang mga mananampalataya, natin po maging karanasan ang huling hapunan at ang foot washing. Alam niyo po ba, mga kapatid, parang tayo mabigyan ng idea dito sa ating pinag-uusapan, nang huhugasan ng Panginoong Jesus ang mga paa nitong mga alagad, particular si Pedro, po, ayaw magpahugas. Sapagkat ang dumampot po ng planggana at ng tubig at ng pamunas yung atin pong Panginoong Jesus, ay sila hindi nila naisip yon. Ngayon, nung dinampot na ng ating Panginoon Jesus, abang sabi ni Pedro, Panginoon, hindi mo gagawin na hugasan ng aking paa. Hindi dapat sana siya naghugas, po. Pero hindi ganon, Pero sabi ng Panginoon, kung hindi ka huhugasan, wala kang magiging bahagi sa aking kaharian. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, wag lang pong paa. Yung buho ko ng katawan ay hugasan mo na. Ang sabi ng Panginoon, yung nalinis na ay hindi na dapat nahugasan, yung lang narumihan ang dapat hugasan. Ano pong sinisimbolohan? Mga kapatid ko, ang paghugasan ng paa ay mini baptism. Kaya nga po, sa atin pong mga mananampalataya, kung tayo po ay taos-puso, bukal sa kalooban, pinananampalataya na natin ito, hindi na natin kailangan pang mag-rebaptize, po. Sapagkat ito po ay sumisimbolo na sa pagbabautismong muli. Mga minamahal ko, ayan nga. Ayan po, nakita natin, ibinigay ni Kristo sa kanyang mga tagasunod ang ordinansa ng paghuhugas ng mga paa upang kalang isagawa na magtuturo sa kanila ng mga aral ng pagpapakumbaba. Yan, isa rin po yan, yan pangunahin. Yung kapakumbabaan. Biruin nyo, yung Panginoon ang siyang naglinis ng kalang mga paa. Imbis na sila maglinis ng paa ng Panginoon. Tama ang sabi ng Marcos 10:45. Sabi niya, ako'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat din ay gayon din po tayo. Magpakumbaba at maging lingkod. Kaya nga, kahit na tayo nangunguna, tayo po yung maglilingkod. Ang sabi ay servant leader. Tayo po, mga minamahal. Sabi ito, ang halimbawa ng paghuhugas ng mga paa ay ng kanyang mga disipulo ay ibinigay para sa kapakanan ng lahat na dapat maniwala sa kanya. Mga kapatid, hindi lamang po yan sa disipulo, kundi lahat po ng mga future na mananampalataya ay kailangan po maging kabahagi nito. Ang kaligtasan ng kalalakihan at kababaihan ay nakasalalay daw po saan? Sa patuloy na sa pagsasabuhay sa kanilang mga puso ng naglilinis na dugo ni Kristo. Ulitin ko po, mga kapatid ko, ng unti-unti. Napakahalaga nito para ma-miss po ninyo. Ang sabi nito, ang kaligtasan ng sino? Kalalakihan at kababaihan ay ano daw po? Nakasalalay saan? Sa patuloy na pagsasabuhay ng ano? Sa kanilang mga puso ng naglilinis na dugo ni Kristo. Sa mga tuwid, ang hapunan ng Panginoon
ay dapat ipagdiwang ng mas madalas kaysa sa taunang Pasko. Ang solemneng ordinansang ito ay ginugunita ang isang mas dakilang kaganapan kaysa sa pagpapalaya ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto. Opo, mga minamahal ko, sila'y pinalaya sa kanilang pagkaalipin sa mga taga-Egypt, at tayo'y pinalaya ng ating mahal na Panginoon sa pagkaalipin natin sa pagkakasala. All have sinned and come short to the glory of God. At for the wages of sin is death. Yan po, dapat tayo, kung hindi tayo tinubos ng ating pong Panginoon Sus, kung hindi dahil sa dugo ng ating pong Panginoon Sus, kundi dahil sa kanyang kamatayan sa krus, dapat sana tayo ay nakalaan sa kasiguraduhan ng ating mga kapahamakan. Ngunit salamat sa Diyos, ay tayo po ay kanyang tinubos dahilan sa kanyang pag-ibig. Sabi nga sa aking nabasa sa FB, hindi po ang pako ang nagpanatili kay Kristo na manatili doon sa krus, kundi ang kanyang napakalaki, napakadakilang pagmamahal sa iyo at sa akin. Siya po'y nanatili doon dahil ang kanyang pag-ibig ay sadyang napakadakila. Kaya nga sabi dito, ang pagpapalaya na iyon ay tipikal ng dakilang pagbabayad sala na ginawa ni Kristo sa pamagitan na nag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa huling pagtubos ng kanyang mga tao. Kaya nga po ngayong umaga, salamat sa Diyos at kanyang muling pinanariwa sa atin ang ministeryo ng atin pong Panginoon Jesus. Kaya nga po, sa umagang ito ay dadako na po tayo sa ating pong refleksyon. Paganda po ng ating pong aralin na ito ng mga minamahal ko. I'm sure ay meron kayong mai-share sa ating pong pinag-aaralan. Ano po ang dumating sa inyo na natatanging aral at pangaral? Ano po ang dumating sa atin na natatanging ibig ng Diyos na atin pong matutunan? Kaya kung meron po kayong nais na ibahagi, ay go ahead po mga kapatid. At atin po itong pakikinggan. Okay, Barada Dong, sige po, go ahead. Magandang umaga po sa lahat. Exodus 12:24. Sinasabi po dito ay yung pagliligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa mga taga-Israel sa Ehipsyo. Ito po yung kanilang pinagdiriwang na Pasko. At katulad po sa panahon natin ngayon, ibinibigay po ng tulad nga po yun, yung pagliligtas ng Panginoon ay atin tuparin ng kanyang mga utos. At ito po ay, sabi doon ay, sa Exodus 24 ay, at inyong ipangilin ang bagay na ito na pinakatuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. So dapat pala, ang pagliligtas ng Panginoon na ginawa sa atin ngayon, napakabuti po ng Diyos, ay ating pong patuloy na yung tradisyon na yun na makita, yung Paskuhan na yun, na tayo po pinalaya rin naman sa ating pong mga pagkakasala, tayo po itinubos ng ating Panginoon at dapat po natin itong patuloy na ipahayag sa ating pong mga anak at sa susunod pong mga henerasyon sapagkat ito po ang kabilin-bilinan ng ating Panginoon na sundin ninyo. Sabi doon, at tuparin ang aking mga utos. Napakaganda po ng ating devotional ngayon na tinuturo po sa atin. Na sabi nga ay pinapaalala lagi sa atin na ang ating Panginoon ay namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya tulad ng Israel na alipin ng taga-Ehipsyo, tayo po din ay naging alipin ng kasalanan at tayo din po ay niligtas ng Panginoon doon at patuloy tayong inililigtas hanggang sa umagang ito. Kaya po yun po yung aking nakita mga kapatid. Ang kabutihan ng ating Panginoon ay dapat nating ay pamahagi sa susunod pang mga henerasyon, lalong-lalo na po sa ating mga anak na ating pong sabihin sa kanila ang kabutihan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Amen, Brother Dong. Thank you sa iyong pong binahagi.
Napaka-importante po ng ating pong pinag-aaralan, no? Particular po, mga minamahal ko, yung ating pong communion service. Kaya nga lagi po dapat na special na date ito. Kapag nalaman natin na ito po ay gagawin, ay kailangan nandun tayo. Meron tayong pagnanais at tayo nasasabik na makibahagi po nito, mga minamahal ko, sapagkat inaalala natin, sinasariwa natin ang ating panampalataya na ang ating Panginoon Jesus ay namatay para sa atin at tayo nangaligtas sa pamagitan ng kanya pong dugo, ng kanya pong buhay na nabuwis. At yung pong pagpapakumbaba, yung mini baptism, yan po ay laging kasangkot ng ating pong communion service. Yan, kaya nga po ay quarterly ay meron po tayo communion service. Kaya nga mga minamahal ko, nawa mula ngayon ay atin tong mamarkahan sa kalendaryo. Kung pagka in-announce na may communion service ay sikapin po natin na makibahagi po nito mula po ngayon. Okay, Ate Lita, sige po, go ahead. Okay, good morning po. Salamat po, Kuya Dong. Alam niyo po itong ating devotional ngayon ay pinapakita kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Kapag pinakita niya na ang kaligtasan ay para po sa lahat. Di po ba hiniwalay ang mga Israel? Pero nakita natin yung mga Ehipsyo na kinilos ng Panginoon na sumama doon ay naligtas din. Pero makikita po natin kahit na po mga Israelita, dapat 'di ba ang pagliligtas sa kanila na nakahiwalay na sila. Pero sila pa rin po ang sinabihan na lagyan ninyo ng dugo yung mga hamba po ng kanilang bahay. Kaya ibig sabihin lang din po nun, hindi ko muna nandito na tayo, ay ligtas na tayo. Yung kumbagang, ay Adventist na ako, okay na ako. Hindi po kundi yung pagsunod pa rin po sa Panginoon ang tinuturo po dito sa atin. Kaya sabi yung Santa Cena na ating inaano, yan lang po ay isang parang ang tawag doon yung hindi ko lang ma-explain, pero ang pinakaano po yun ay sabi, sa tuwing gagawin ninyo ito ay pag-alaala sa akin, sabi, di po ba? Kaya nga, yung pagtanggap sa ating Panginoon ang nangangahulugan po ng pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Hindi po yung kinilala natin siya, pero hanggang sa kilala lang at hindi naman tayo sumusunod, ay hindi rin po magiging na tayo po ay mananatili sa kaligtasan. Ligtas na po tayo ng Panginoon, pero dapat po ay meron pong bunga yung pagliligtas na yun sa atin ng ating Panginoon. Yan lang po. God bless us all po. Amen. Amen. Amen, Natelita. Thank you so much sa iyong pong pag-share. Po. Tandaan natin, mula po kahapon, yung July 29 na aking pong binasa prelude para dito sa ating pong tinalakay ngayon. Tandaan natin, ay meron pong kasangkot bago po yung pong Passover, po, yung unleavened bread, po, yung pong pagpapahid ng dugo sa pintuan, yung pong pagkain ng laman nung pinatay na kordero, at yung pong herbs, yung pong bitter herbs, po, yung mapapait na mga kinain nila. Lahat po yun ay meron pong simbolismo, po, at ang nangangailangan na yung ating pong mga sarili ay ihiwalay natin sa mga gawain ng mundo. Ang katotohanan lamang ng ating pong Panginoong Diyos, ang ating pong magiging saloobin, yan po ang kinakatawan ng unleavened bread, walang pampaalsa, po. At tayo haharap sa kanya na gano'n ang kalagayan. At gayon din po yung pagkain ng laman, na hindi lamang po pagkakilala sa pangalan. Tayo halimbawa ay Kristiyano, sa pangalan lamang may tanda. Ngunit kinakailangan ikinabubuhay po natin, mga minamahal ko, ang ating pong Panginoon sa pamagitan ng pagkain ng kanyang laman. Kaya nga po, tignan niyo po sa communion service, di ba? Sa pagkain daw natin ng tinapay, ay inaalala natin ang katawang naparusahan, nabugbog ng ating pong Panginoon Jesus. At sa pag-inom natin daw po nung katas ng ubas, yung alak, ano pong pinakatawan, iyan daw po ang dugo ng ating pong Panginoon Jesus. Kaya nga, hindi lamang tayo sa pangalan, sinasabi nating Kristiyano, kundi tayo dapat ay sa gawa, ay nakikita na tayo nga ay tagasunod at matatawag na Kristiyano ang talaga. Kaya napaganda po nitong ating pong pinag-aaralan, napakahalaga pong ordinansa. Nawa po nating ma-miss out. Nawa ay matapos natin mapakinggan ay ating pong bigyang pagpapahalaga
na kung saan ay kapag ka nasabi na meron tayong schedule na Santa Cena, kailangan po mga minamahal ko ay naroon tayo. Turuan tayong magpakumbaba, turuan tayo na makikipagkasundo at magpapatawad kasi ayon po doon sa ating pong ordinansang iyon ng ating pong Panginoon Hesus, ang sino mang gagawa nun nang hindi ayon sa sinasabi ng Panginoon ay nagdadala ng sumpa sa kanyang sarili. Kaya kung hindi po tayo nagkaroon ng tsansa na magpatawad at magpakumbaba, ay mga batid ko may problema po ano. Ngayon tanong, hindi na lang ako sasama sa Santa Cena kasi nga hindi ako handa pang mapatawad. Mga kapatid, sino po ang nawalan? Ito po ay mini baptism, mga namahal ko. Ito po ay pagre-renew ng ating panampalataya sa Kanya. Kaya napakahalaga natin pong bigyan pansin ang ating pong pag-aaral natin ngayon. Okay, Ate Edith, sige po, go ahead. Good morning po ulit sa lahat. Happy week po. Ito ay pasasalamat ko po dahil ipina-experience niyo sa akin yung Santa Cena. Kasi noon is napapanood ko lang kayo na naghuhugasan. Yan nung kumuha nga ng ano bang tawag yun, yung kaserola or something, yung aking apo. Sabi niya, halika Lola, sabi niya, hugasan ko maghugasan tayo. Sabi ko, wag. Kasi ayaw ko nga pong magpahugas sa kanya. Parang kahit na bata siya sa akin, is parang nahihiya po ako. Kaya sabi niya, okay lang Lola, okay lang. So, yun po, yung ano kasi ang sa akin, noong experience ko yun, is alam ko yun is ano na, yung paglilinis po ba ng ating mga dumi sa yung ating mga kasalanan, ganun na rin po. Kung baga, parang yun nga, yung ilulubog ka sa tubig para mahugasan yung buong katawan mo, yung mga kasalanan mo, yung ganon. At yung pag-inom ng yung pagkain ng tinapay, although hindi ko rin po alam kung papaano isinubo ko po yun talaga kaagad. Di sabi ng apo ko, Lola, maghihintay po. Sabi niya ganun. So, inanuwa ko po yun. Pero it's a good experience kasi sa isang simbahan po namin, dati ganun na po, una na yung tinapay, and then kasunod na yung dugo ng ating Panginoong Diyos, sabi ko gano'n, "Ay gano'n ba? Okay." Pero ako po, Brother Marlon, napakasaya ko na na-experience ko lahat yung mga gayon. Kasi kahit nga ako po ay hindi pa naman talaga miyembro at itong ating mga sa simbahan, parang ako po ay isa na sa inyo na kasi, ah, nung talaga dahil nagba-Bible study naman po tayo bago pa ako umuwi. Kaya yun po yung aking naging napakasarap sa pakiramdam, na yun nga yung na-feel mo kung papaano yung hugas nga ng paa na yun sinasabi nga doon sa mga nababasa nga natin sa ating Biblia, yung hugasan at yung pagbabaptismo. Kaya yun po ay talagang alam kong paghuhugas ng kasalanan. Kaya kapagka po tayo is nakaganon na, ipagpatuloy po natin sana yung ating nasimulan na, yung gano'n. Wag na tayong kumbaga is, "Oh, nahugasan naman na ako, so puwede na akong gumawa uli para sa next isaalang-alang din natin ang ating Panginoong Hesus na siya nga ay nagbayad na sa ating mga utang na pero wag naman po tayong mag-take advantage na, hugas na ako, mamaya gagawin ko kung ano yung gusto ko." Ayun po yung hindi magandang naman na hindi tayo sumusunod. Kumbaga magtatago na lang tayo sa mga simbahan na na, uh, na naman ako yung naghugas naman na ako ng paa, nag-Santa Cena ako, nag-attend ako ng Santa Cena. Kaya iyon po is hindi yun ang magiging, ah paraan na ikaw is, gagawa uli ng kasalanan. Kasi kawawa naman po ang ating Panginoong Diyos, na palagi na lang ba na ganito. Mabuti nga po hindi siya nagsasawa, sa atin na at palaging may paalala siya sa atin. Parang tayong mga magulang sa ating mga anak.
na palagi natin sila ring pinapaalalahanan. Ngayon is may mga anak talagang matitigas ang mga ulo, hindi natin mapasunod din na sa kagustuhan natin. Parang siguro gano'n din po yung feeling ng ating Panginoong Diyos sa atin, eh. As tayong mga magulang, nagagalit po tayo sa ating mga anak. Ngayon is, siyempre magagalit din ang Panginoong Diyos sa atin. Kaya lang, mas mahaba ang pisi ng Panginoong Diyos kaysa sa ating mga magulang. Yun lang po at purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat dahil na-experience ko po yung Santa Cena. Amen. Amen. Amen and amen, Ate Edith. Napakasarap na experience po ang communion service po. Parang nare-renew yung pong yung pong yung sabi nga yung unang pag-ibig na yung naranasan nung unang mo tanggapin si Kristo ay sumasariwa sa bawat ating pong pagdalo na may kasiyahan at kasabikan sa ating pong communion service. Okay, Brother Dong, pagkatapos ay Sister Raquel. Okay po, yun po yung sinasabi ko kanina na yung sabi patuloy na sabihin sa susunod na mga henerasyon, lalo po sa ating mga anak at ipaliwanag, siguro hindi naman po kargo ng elder lamang na ipaliwanag sa mga kabataan yung kahulugan po ng Santa Cena. Siyempre nagmumula po yan sa ating pong mga magulang, sa ating mga anak. Kasi makikita nyo mga kapatid, ay nagiging laro na lang po minsan pag nakita nyo yung mga kabataan na nagkakasatan sila. Po. Yun po ay dapat nating ipaliwanag sa kanila na kung gaano po kahalaga at ang Santa Cena po ipag-ala-ala sa sakripisyong ginawa sa atin ng ating Panginoon. Po. Yun po ang dapat nating ituro sa kanila at siyempre po, yan ay hindi makakaya lang mag-isa ng ating elder na kung saan ay ipapaliwanag niya sa ating po na nawa magmula sa ating mga magulang na ipaliwanag sa ating mga anak kung ano po ang kahulugan ng Santa Cena. Lalong-lalo na po sa akin, ako po yung maraming anak na at tulad nga sabi ni Sister Edith kanina, na-experience niya yung Santa Cena. So yung iba po kasi na-experience nila to na hindi nila nalalaman kung anong kahulugan at kahalagahan ng Santa Cena. Po. Yun nga po. Kaya po, yun po yung aking share lang na matutunan po, na ating po talagang pag seryosohin ng Santa Cena at ito po hindi gawang biro at hindi ito laro-laro lamang. Po. Magandang umaga po. Amen. Amen. Amen, Brother Dong. Ayan po, mga kapatid ko, ang responsibilidad ay nasa balikat po ng mga magulang pangunahin. Po, siya po ang talagang nagpapasa ng mga impormasyong ito sa kanya pong nasasakupan, mga minamahal. Okay. Sino yun? Sister Raquel. Sige po, go ahead, Sister Raquel. Gandang umaga po sa ating lahat. Ang naano ko po dito sa isang desena, may parang paghuhugas ng paa. Yung makapaglingkod siya. Di ba, Elder, naglingkod po siya. Naghugas po siya ng mga paa. Hindi niya inisip yung may makapangyarihan siya, Elder. Ang inisip niya lang yung mahugasan niya yung bayan niya ng paa. Para po sa akin, naghugas siya ng paa, pinakita niya po sa mga tao na kaya din po nila magpakumbaba kahit kanino, Elder. Kasi po, ang naisip ko po dito, Elder, sa paghuhugas ng paa, hindi lang katawan ang dapat mo hugasan, kundi kalooban, Elder. Yun po yung naanuhan. Kung Panginoon nga nagpakumbaba, bakit ba hindi natin magawa mga tao? Di ba po, Elder? Kaya po, ang pagkaintindi ko po dito, nung naghuhugas po tayo ng mga paa, Elder, walang mababa at walang mataas. Yun po yun, Elder. Marami pong salamat. Amen. 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 Amen and amen. Nakakatuwa naman si Sister Raquel. Napakaganda ng sinayan sa atin. Po. Opo, yan po ay pagtuturo ng kapakumbabaan. Pagtuturo ng gawaing paglilingkod. Mahiya naman tayo mga kapatid ko, Kung tayo po ay nagmamalaki, tayo po ay nagmamataas at ayaw natin gawin. Yung atin pong Panginoon Jesus, ginawa nga naman. Bakit tayo na sinasabi natin tagasunod? Sinasabi na tayo Kristiyano. Ba't ayaw natin gawin? So, ibig sabihin, hindi tayo tagasunod kapag hindi natin ginagawa.
Kaya nga ngayong umaga, mga kapatid, ito po ay mga sumusugat sa damdamin. Tandaan natin, anumang kontra sa ibig natin, yan po ay masakit lagi. Pero hindi po ito nangyayari para tayo ay saktan at tayo po ay ilugmok. Kundi ito po ay mga panggising sa atin, mga minamahal ko. Ito po ay pagmumulat ng ating mga mata upang ano ang tamang gawin. Tandaan natin, ang ating pong halimbawang laging susundan, halimbawa ni Kristo. Kaya kung ito po'y iniwang halimbawa ng ating pong Panginoon Sus, tayo na Kristiyano ay dapat na atin po ito sundin. Tama yung sabi ni Sister Raquel na po. Kung nagawa ng Panginoon, kung ginawa ito ng Panginoon, bakit tayo hindi natin gagawin? Kaya nga, magmula nawa ngayon, ay mamulat ang ating mga mata at ating pong dinggin ang kanyang panawagan. Ang oras po natin ay 6:30 in the morning at ating pong binabati sila Sister Arsenia Marioles. Ayan, magandang umaga mga kapatid. Happy morning devotional. At si Sister Perez, amen and amen ang sabi niya. At gayon din sabi ni Sister Arsenia Marioles, ito po aking babasahin. Okay, kanyang itinipe ito. Sabi niya, maraming mga tanda ang pagpapakilala ng ating Panginoon sa ating mga tao upang tayo ay tunay na manampalataya. Una ang bautismo. Kita mo na. Ayun. Sa atin, upang tayo ay maging malinis o magkaroon ng bagong buhay. At sa patuloy natin pagsasanta sena, upang tayo ay nagiging malinis ang ating pagkatao. Ngunit wala tayong ganting kabutihan. At pagsunod sa Kanya, bilang ganti sa kabutihan ng ating Panginoon, ay gusto niyang maging tapat tayo sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban. Maraming kabutihan ang ating natanggap sa ating Panginoon, kaya dapat nating pahalagahan at sundin na may katapatan, taos puso, patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Opo, mga minamahal ko, ito'y natatanging karapatan ng ating Panginoon na mahabang panahon ipinagkakait natin sa Kanya. Nawa ngayong umaga, sa ating pag-alaala na Kanyang kagandahang loob, na Kanyang sakripisyo, na Kanyang pag-ibig sa atin, na Kanyang pagmamalasakit sa atin, sa wakas tayo po ay duminig sa Kanya, na ating sundin ang Kanyang mga halimbawang iniwan para sa atin. Amen po. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pong pagdalo. Maraming salamat sa inyong mga pag-share. God bless everyone. Shalom and miss pang mga kapatid. Bye-bye!